May sasabihin ako na hindi nyo gustong marinig, pero kailangan nyong malaman. Yung condo investment sa Philippines na akala mo ay shortcut to financial freedom, sa totoo lang, hindi para sa karamihan ng Pinoy. Hindi dahil scam, hindi dahil pangit ang developer, kundi dahil mali ang expectations, mali ang timing, at mali ang financial foundation. At sa video na to, pag-uusapan natin yan. Real talk, real math, real risks. And my friend, stay hanggang dulo. Yung huling part ng video, yun ang turning point na hindi sinasabi ng mga sales agent. Pero bago ang lahat, full disclosure muna. Ako mismo nag-invest sa pre-selling condo noong 2019. Studio unit, QC area, presyo, 2.8 million pesos. Sabi ng agent, "Sir, passive income para sa OFW, 15K per month, steady ang kita." Siyempre ako naman parang, wow, parang ATM machine na real estate. Pero fast forward to 2024, 4 months walang tenant. Negative cash flow ng 8,000 pesos per month. At kahit binaba ko ng 300,000 pesos para mabenta, wala pa rin interesado. Doon ko na-realize, maraming Pilipino ang napapasubo sa kondo, kundi dahil hindi nila alam ang totoong math. Kaya unahin muna natin ang totoong math, hindi yung marketing math ng sales agent. Here's the scenario. 3 million pesos studio unit. Marketing math ng agent. Monthly amortization, 25,000 pesos per month. Expected rent, 30,000 pesos per month. Profit, 5,000 per month daw. Pero pag tinignan mo ang reality check per month, amortization, over 20 years at 7% interest, 25,000 pesos per month. Condo dues, 3,500 pesos per month. Property tax, 1,250 per month. Galing yan sa 15K per year divided by 12 months. Maintenance and repair fund, 1,500 per month. Vacancy allowance, 2,500 pesos per month. Galing yan sa 1 month vacancy per year. So, 30K divided by 12. Total expenses per month, 33,750. Actual rent per month, 30,000 pesos. Net result, negative 3,750 per month loss. Equivalent to around 45,000 pesos per year na pera mo ang lumilipad. At tandaan, tama pa yan kung smooth ang lahat. Pero sa totoong buhay, may sirang aircon, may nagbaha sa corridor, may tenant na di marunong magbayad, may agent fee, may capital gains tax pag nagbenta ka. Kaya guys, honest check tayo. Kung meron ka ng 3 o higit pa sa red flags ito, please, huwag ka muna magkondo. Red flag number 1, wala kang 6 to 12 months emergency fund. Red flag number 2, 100% loan finance ang unit mo. Ibig sabihin, 0 down. Red flag number 3, hindi ka pa umabot ng 1 million pesos net worth. Red flag number 4, isa lang income mo. Example, sweldo mo lang. Red flag number 5, hindi mo alam ang location fundamentals. Saglit muna my friends. Quick check lang tayo. Ikaw, may emergency fund ka na ba? Kung meron, comment mo yes. Kung wala pa, not yet. Walang hiyahan ha. Normal na maraming nagsisimula pa lang. Gusto ko lang makita kung sino sa inyo ang talagang ready. Hindi lang emotionally excited, pero financially prepared din. At klaruhin ko lang, hindi ko sinasabing masama ang condo investing. Ang point ko, hindi ito para sa lahat. Pero meron talagang mga tao na swak dito. The right profile, the right foundation, the right mindset. Kung ikaw ay may at least 2 million net worth, may 12-month emergency fund, may MP2, stocks, REITs, may multiple income streams, positive ang cash flow mo, long-term horizon, over 10 plus years, may oras at mindset para mag-manage ng tenant issues, may contractors, lawyer, property manager, marunong mag-compute ng real ROI, marunong mag-research ng market trends, then yes, bagay ka sa condo investing. Pero ito my friends, ang hindi alam ng karamihan at ito yung ayaw sabihin ng sales agent. 2024 to 2025 real estate reality, oversupply. Ayon sa Colliers, ito ang actual data ngayon. Vacancy rate, 24 to 26%.
Ibig sabihin, 1 out of 4 condo units walang tenant. Unsold inventory, 158 billion pesos. Mas mataas ng 77% kumpara noong 2023. Bay Area vacancy, 54%. Oo, tama ang narinig mo. More than half ng units walang nakatira. Pogo rent crash from 1,200 pesos per square meter. Ngayon, 700 per square meter na lang. Halos 40 to 45% ang ibinagsak. Metro Manila rent levels down 15 to 20% kumpara sa 2019. Absorption period, 8.2 years. Ganun katagal bago maubos ang sobrang dami ng condo units sa market. So anong ibig sabihin nito? Mas mahirap humanap ng tenant. Mas mababa ang actual rent per month. Mas matagal ang ROI. Mas mataas ang risk, lalo na sa pre-selling buyers. At hindi lang yan numbers sa papel. May totoong Pinoy investors na nasasaktan dahil dito. May kakilala kong OFW sa Dubai. Bumili ng pre-selling sa BGC, 6.5 million. Turnover, 2023. 8 months, walang tenant. Around 200k loss. Imbes 50k ang rent, 35k lang ang actual. Negative cash flow, 12k per month. Ibinibenta sa halagang 6 million. Wala pa rin bumibili. Ito ang reality. Hindi lang challenging, sobrang hirap ng rental market ngayon. At kung nanonood ka ba hanggang ngayon, respeto ako sa iyo. Seryoso ka mag-invest. Kaya isave mo tong video para may guide ka pag ready ka na. Pero ito my friends, hindi porke risky ang condo, ibig sabihin pangit agad. May mga situation na totoo at legit na worth it ang condo investing. Una, personal use. Kumpara sa iyo, sa pamilya mo, sa anak mo sa college o retirement home ng parents mo, ibang usapan yan. Hindi pera ang primary value dito. Convenience, comfort, at location ang binabayaran mo. Pangalawa, undervalued properties. Ito yung mga foreclosed units, distressed sellers o underpriced prime locations. Ito ang tunay na good deal. Pero real talk, bihira to. Mga 1 out of 100 lang ang talagang jackpot price. Pangatlo, long-term capital appreciation, 10 plus years. Kung long-term ka mag-isip, kung kaya mo maghintay at kaya mo magbayad kahit walang tenant for months, then condo can work. Ito yung mga investor na hindi naghahanap ng monthly kita, kundi long-term growth. Pang-apat, may property management system ka. May contractor ka, may abogado ka, may accountant ka, may property manager ka. In short, may team ka. Kasi kung kumpleto ka sa suporta, almost passive income na siya. Pero kung OFW ka na mag-isa, walang network, walang backup, walang oras, ibang level ang hirap niyan. Kaya para sa karamihan ng Pinoy, lalo na kung nagsisimula pa lang, mas practical muna itong mga alternatives. Mas simple, mas mura, mas stress-free. Number 1, REITs, Real Estate Investment Trusts. Kung gusto mo pa rin ng real estate vibe pero ayaw mo ng sakit sa ulo, ito ang pinakamadaling entry point. Starting capital, 5,000 pesos. Dividend yield, around 5.5 to 6% per year. Hindi guaranteed, depende sa market. Walang repairs, walang vacancy, highly liquid, pwedeng ibenta anytime. Para mas klaro, kung nag-invest ka ng 100,000 pesos sa REITs, ang typical dividends based around 5.5 to 6% annual yield ay equivalent to roughly around 400 to 500 pesos per month. Pero take note, quarterly kadalasan ang actual payout ng Philippine REITs. Kaya usually, mga 1,300 pesos to 1,500 pesos every 3 months. Ang matatanggap mo, depende sa performance ng REIT. Kung ipagko-compare mo, condo, pwedeng negative 3,750 per month loss. REITs, may positive dividends, zero tenant problems. Now, kung gusto mo ng mas safe, number 2, MP2, Pag-ibig Modified Savings. Historical dividend, around 6 to 7% per year. Tax-free, government-backed, 5-year lock-in. Perfect for OFWs and beginners. Number 3, index funds. Long-term, high single-digit average growth. Diversified sa top Philippine companies. Great for building wealth over time. Number 4, digital banks. Interest rates, 4 to 6% per year.
PDIC insured up to 1 million pesos per depositor per bank. Perfect for emergency fund, liquid, safe, and convenient. Kung meron kang 3 million budget at gusto mo ng smart, balanced portfolio, ganito ang gawin mo. 1 million sa REITs, 1 million sa index funds, 500k sa MP2, at 500k sa digital bank for emergency funds. Ang result? Better liquidity, better diversification, lower risk, lower stress, mas mahimbing ang tulong mo, at higit sa lahat, hindi mo kailangang maghanap ng tenant every month. Pero bago tayo magtapos, ito ang 3 pinakamalaking condo mistakes ng Pinoy. Mistake number 1, FOMO buying. Last 5 units. Pre-selling promo. Napapayes kahit hindi pa ready. Mistake number 2, umaasa sa sales projections. Walang guaranteed rent. Walang guaranteed appreciation. Mistake number 3, hindi kino-consider ang total cost. Condo dues, taxes, repairs, vacancy, agent fees. Umaabot ng 100k to 150k per year na hindi sinasabi sa'yo. Now, last part na. Kung may condo ka na, i-compute mo ang real cash flow. If positive, hold and optimize. If negative, improve, negotiate, or consider selling. Don't buy a second unit unless master mo na yung una. Kung plano mo palang bumili ng condo, build your foundation. Emergency fund, insurance, minimum 1 million pesos net worth. Study the market for 6 to 12 months. Start with REITs or MP2. Consult a lawyer, accountant, property manager. Yes, gagastos ka ng 20 to 30k, pero mas mura kesa 500k to 1 million pesos na mistake. Ngayon, balikan natin yung condo experience ko. Yung 2.8 million condo ko, naibenta ko na rin at may 400,000 pesos loss ako. Masakit? Yes. Pero tinuring ko na 400k tuition fee sa real estate investing. At ngayon, mas wise na ako. Hindi ako tumigil mag-invest. Nag-shift lang ako sa REITs, MP2, index funds, digital banks. Yun muna bago ako sumabak ulit sa real estate investing. Kaya huwag kang matakot mag-invest. Matakot ka sa pag-i-invest sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Condo investing is not evil, pero hindi ito para sa lahat. Sa market ngayon, karamihan lugi. Iilan lang ang panalo. Pero ang good news, pwede kang manalo sa condo investing kung tama ang foundation, strategy at timing. By the way, here's the question of the day. Sa tingin mo, ready ka na ba sa condo investing? O mas practical muna sa'yo ang MP2, REITs at digital banks? I-comment mo naman sa baba, baka makatulong ang sagot mo sa ibang viewers natin.